Noong 1957, isang malit na batang lalaki na tagpuang patay sa loob ng isang karton na kahon sa Philadelphia, Pennsylvania. Wala siyang pangalan, walang nakilala sa kanya, walang sino mang lumitaw upang sabihing nawawala siya. Sa loob ng 65 taon, isa lamang siyang kilala bilang The Boy in the Box. Isa sa pinakamatagal at pinakanakakilabot na child murder cases sa kasaysayan ng Amerika. Ngunit, ang mas nakakatakot kaysa sa paraan ng kanyang pagkamatay ay ang katotohanang tila walang nakakaalam kung sino siya. Noong February 24, 1957, isang college student ang napansing may nakaigang cardboard box sa isang bakanting lugar sa Fox Chase, Philadelphia, habang naghahanap siya ng mga mascot trap. Gayunpaman, hindi niya ito nilapitan o inulat sa pulisya dahil takot siyang baka mapagkamalang nanghihimasok sa pribadong lupain. Kinabukasan, February 25, isa pang lalaki ang dumaan sa parehong lugar. Nang buksan niya ang kahon, umambad ang katawan ng isang batang lalaki nakabalot sa isang plaid funnel na kumot. Agad niyang pinagbigay alam ang kanyang natuklasan at sa loob lamang ng ilang oras, naging sentro ng isang malaking homicide investigation ng dating tahimik na bahagi ng Philadelphia. Tinaya ng mga examiner na ang bata ay nasa pagitan ng 4 at 6 na taong gulang. Wala siyang suot ng mga damit at may mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa opisyal na autopsy, namatay siya dahil sa multiple blunt force injuries. Napansin din ng mga examiner na bago ang kanyang gupit, malinis ang kanyang mga kuko, at meron siyang lumang surgical scar malapit sa kanyang singit. Mga detalyeng nagpapahiwatig na minsan siyang nakatanggap ng pangangalaga. Ngunit, habang dumarami ang ebidensya, lalo lamang lumilitaw ang pinakamalaking misteryo ng kaso. Kung ang batang ito ay may nag-aalaga noon, bakit walang naghahanap sa kanya? Mula sa unang araw ng investigasyon, malinaw sa Philadelphia Police na ang pinakamahalagang hakbang ay malaman muna ang pagkakakilanlan ng bata. Kung walang pangalan ng biktima, mas mahihirapan silang matukoy kung sino ang may motibo at kung sino ang responsable sa kanyang pagkamatay. Ang cardboard box ay natukoy na dating pinaglagyan ng isang bassinet o higanang sanggol at maging ang plaid funnel blanket ay sinubukang i-trace. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagbigay ng lead na magtuturo sa kanila sa bata o sa taong nag-iwan sa kanya roon. Hindi nagtagal, inilabas sa publiko ang kanyang larawan. Habang inilathala naman ng mga pahayagan at telebisyon ang kanyang muka sa pag-asang may mga kilala sa kanya. Nakatanggap ang pulisya ng libo-libong tip at sinuri ang bawat ulat ng nawawalang bata, ngunit wala ni isa ang tumugma. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang teorya ang lumitaw. Isa sa pinakakilala ay ang salaysay ng isang babaeng tinukoy lamang bilang M, na nagsabing maaaring inampon ng kanyang ina ang bata at kalaunan ay namatay matapos umanong abusuhin. Bagamat sinuri ng mabuti ng mga investigator ang kanyang pahayag, wala silang nakitang sapat na ebidensya upang patunayan ito. Hanggang ngayon, nanatili itong isang hindi napatunayang teorya. Habang lumilipas ang mga dekada, unti-unting nawala sa mga headline ng kaso. Ngunit, para sa mga investigator, hindi ito tuluyang nagsara. Nanatili ang isang tanong na wala pa ring makasagot. Sino ang The Boy in the Box? Sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi tuloy ang sinara ng Philadelphia Police ang kaso. Habang umunlad ng forensic science, paulit-ulit nilang binalikan ng ebidensya. Umaasang may bagong teknolohiyang makatutulong upang mabigyan ng pangalan
ang batang matagal nang hindi nakikilala. Noong 1998, ineksyon ang kanyang mga labi upang makakuha ng mas maayos na DNA sample. Hindi pa sapat ang teknolohiya noong panahong iyon upang matukoy ang kanyang pagkakailanlan, kaya nanatiling misteryo ang kaso sa loob ng maraming taon. Nagbago lamang ang lahat ng gamitin ng mga investigator ng genetic genealogy, isang forensic technique na ginagamit upang matukoy ang pagkakailanlan ng isang tao sa pamamagitan ng paghanap ng malalayong kamag-anak at pagbuo ng family tree mula sa DNA. Noong December 8, 2022, matapos ang 65 taon, inanunsyo ng Philadelphia Police ang matagal nang hinihintay na balita. Ang batang kilala sa buong mundo bilang The Boy in the Box ay sa wakas ay nagkaroon ng pangalan. Ang pangalan niya ay Joseph Augustus Cirilli. Pinanganak siya noong January 13, 1953. Ngunit, kasabay ng pagkakabunyag ng kanyang pagkakakilanlan, isang malungkot na katotohanan. Nililinaw ng pulisya na hindi pa rin nalulutas ang kanyang pagkamatay. Hindi na rin sinapubliko ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang pamilya upang maprotektahan ng mga taong maaaring walang kinalaman sa krimen. Hanggang ngayon, wala pang sino mga opisyal na kinasuhan sa kanyang pagkamatay. Mahigit 6 na dekada ang lumipas bago nalaman ng mundo ang kanyang pangalan. Ngunit, ang pinakamahalagang tanong ay nananatiling walang sagot. Ano ba talaga ang nangyari kay Joseph Augustus Cirilli? Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang investigasyon. At habang patuloy na naghahanap ng katotohanan ng mga investigator, nananatili ang pag-asang balang araw, hindi lamang pangalan ang may babalik sa batang minsang nakilala bilang The Boy in the Box, kundi pati na rin ang hustisyang matagal na niyang hinihintay.